yan yung dreams natin na gusto natin makuha. Tama ba? So yan yung malaking income, tama? Nandyan yung sasakyan, tama ba? Nandyan din yung bahay, tama? House and lot. At yung malaking savings para sa pamilya natin. Tama ba? So yun yung external, no? Yung internal naman, yung deepest why mo kung bakit kailangan mong gawin. Tama ba? So lahat naman kasi, lahat tayo may deepest why. Tama ba? Lahat tayo may dahilan. Tama ba? So kaya lang, kung titingnan mo mabuti, lahat naman may mga dahilan. Tama ba? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Kasi may reason. Tama ba? Bakit ba tayo nag-abroad? Kasi may reason. Tama ba? At kung bakit natin ginagawa ang networking, kasi definitely meron din tayong reason. Tama ba? Pero kung tatanungin natin, lahat naman tayo may reason, bakit may bumibitaw, meron din naman kumakapit. Tama ba? Bakit meron hindi umaasenso, pero bakit meron nagiging successful? Tama ba? Which is kung titingnan mo naman, lahat naman tayo may reason. Tama ba? Siguro, pwede kong explanation dyan, nagkakatuloy sa pinakamalalim na dahilan mo. Tama ba? So maraming reason kung ba't mo siya gagawin, no? So sa akin, on my part, siguro ikikwento ko, no? Kung paano ko nagsimula at paano ko, kahit paano konti, ina-achieve ko yung gusto ko sa buhay. Tama ba? So ako talaga, kasi syempre, lahat naman tayo, kaya tayo nagtatrabaho kasi gusto nating mapakain ng maganda yung pamilya natin. Tama ba? Gusto natin yan mabigyan ng magandang buhay. Tama? Na dumating sa point na nakilala ko ang networking, no, way back 2002, no. So ang nag-explain sa akin diyan yung best friend ng aking kaibigan sa kabila. Tama po ba? So ibig sabihin, no, yung best ko, sa totoo lang, 3 buwan ako kinulit niyan. Wherein nung una ayoko talaga ng networking. So alam naman kasi natin ang feedback ng networking negative talaga. Tama ba? Ng networking, benta-benta, recruit-recruit. Tama ba? Na lahat ng nabanggit ayaw natin yan. Tama ba? Kaya lang, kung ba't ako na-involve sa networking, siguro nagpapasalamat din sa kaibigan ko kasi kaya nga sabi ko, yung kaibigan ko na nag-invite sa akin rito, kung pwede ko lang ipagtayo ng rebulto, ipagtatayo ko talaga. So, nakagisa 3 accounts, tama ba? Kasi totoo. Kaya yung mga apply nyo, i-treasure nyo yan kasi malaking parte ng buhay natin yan. Tama ba? At syempre, lahat yan, bakit naging parte ng buhay natin yan? Kasi may reason yung nasa taas. Tama ba? Na lahat yan may purpose. Tama ba? Kaya anong punto? No? Kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay ngayon yan, so lahat yan may purpose. No? At hayaan natin ng nasa taas ang mag-drive natin. Tama ba? So kaya lang, ako, ang pinaka-deeper ko talaga rito kung bakit pasok ko sa networking kasi ang gusto ko talaga matupad ko yung pangarap ko. Kasi I believe, hindi nag-aral para lang kumita. Tama ba? Kasi kung ang goal lang natin kumita, kahit hindi ka tapos ng koleyo, pwede kang kumita. Tama? Kahit hindi ka ng high school, pwede kang kumita. Tama ba? Kasi anytime, pwede kang mag-security guard. Tama ba? Pwede kang mag-janitor. Tama ba? Pwede kang mag-service crew. Tama ba? So bakit ba natin ini-aim na makapagtapos ng pag-aral? Even our children, tama po ba? Yung mga anak natin, bakit ba natin pinupush na mag-aaral at magtapos? Tama ba? Kasi natin maging maganda ang buhay ng ating pamilya. Tama po ba? Na kaya nung nakita ko po sa ginagalawan ko nung nagtrabaho ko ng 7 taon, so in short to, 7 taon ho ako naging empleyado, no? So kaya lang sa 7 taon na yan, nakikita ko parang malabo yata ang makuha yung pangarap ko kasi tinignan ko yung nasa taas eh. Tama ba? Sabi nga raw, para malaman mo yung future, ang kailangan titingnan mo lagi, yung nauuna sa'yo. Tama po ba? At kung nakita ko yung manager ko no, sa isang kumpanyang pinasukan ko, no, sa pangalang Yakult. So nakita ko yung manager ko po, that time kumikita ng 40 mil. That was 2002, no? 40,000 ang kinikita. Ako that time naman, ang kinikita ko that time is 17,000 pesos. So ang posisyon ko sa trabaho namin, supervisor. Yung kumikita naman na to, manager to ng company namin. So ibig sabihin, next in line ko, ito ng manager position. Tama ba? Kaya lang, nung nakita ko yung manager ko, naglo-loan, nangungutang, sa ganitong estado ng buhay niya, to think ng 40,000 that time, malaki na. Tama ba? So sabi ko, ito yung magiging future ko. At sabi ko, hindi itong gusto kong buhay. Tama ba? Kasi lahat naman tayo gusto natin talagang magandang buhay. Tama ba? Kaya nung nakita ko ang networking, nung una, hesitant akong gawin kasi parang it's too good to be true. Tama po ba? Kung titingnan nyo, until now naman minsan hindi tayo totoo ba talagang kikita ko? Tama ba?
Ba talagang yayaman ako? Tama ba? Na ako ganun din. Kaya lang, kung ba't ako lumalim sa networking, talagang inatenan ko talaga lahat ng training. No? So sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa training to, huwag niyong paghinayangan na umaten ng training. Kasi maraming tao tinatamad na umaten ng training. Tama ba? Maraming tao ay magpunta ng opisina. Tama po ba? Kasi lagi nating nasasabi minsan na ang training laging paulit-ulit. Tama ba? Kasi kung titingnan mo, yung SBO naman paulit-ulit lang yan. Tama ba? Eto na naman yung next. Alam ko na gagawin yan eh. Imo-motivate na naman kami. Tama ba? O yung technical, alam ko na yan. Navigation na naman yan. Tama ba? So, kung titingnan mo, nakakasawa. Tama ba? Which is totoo naman talaga. Tama ba? Kaya lang, kung bakit ko inaral ang networking, sa totoo lang po, kasi sabi ko nga, yung pag-aaral nga, hindi ko pinagsawang aralin eh. Tama po ba? Kasi kung titingnan nyo po, eto, nakikita nyo ito minsan sa Facebook, tama? Sabi sa Facebook, at lagi ko sinasabi sa training, pag kinumpute mo yung total ng pag-aaral, aabutin ka ng kalahati ng, ng buhay mo. Kasi pag tininan mo, ang elementary ilang taon? Di ba 6 yan, tama ba? Normally, ang topic dyan, major subject, tama? Ano yung major subject? English, math, science, tama ba? So ang tanong, nanawa ba tayo dyan? Hindi, bakit? Inulit mo pa uli. Bakit? Nag-aaral ulit tayo ng high school 4 na taon, tama? So ang high school 4 na taon, ang topic uli, English, math, and science, tama ba? O ilang taon na? 10, tama ba? Nanawa ba tayo dyan? Hindi. College ka uli. O ilang taon ng college? 4. So ilang total na? 14, tama? Ang topic uli dyan, English, math, science. Tama ba? O, natapos ba ron? Hindi, kasi nag-take ka pa ng review. Tama ba? Ilang taon ng review? 1 year. O di ilan na? 15. Tama ba? Eh may board exam pa. Tama? O ilang taon na? Another 1 year. 16. Tama? Tama ba? 16? Eh nakalimutan mo meron pang nursery. Nakalimutan mo yung nursery. Tama ba? Meron pang kinder. Tama ba? O ilang taon na? O 18. Tama? Ito ang minimum. Kasi kung gusto mong umakyat ang position mo sa company, you must to take the masteral. Tama ba? O ilang taon uli ang masteral? 2 years yan kasi magre-review ka, exam ka. O ilan uli yan? 2 years. 20. Tama ba? Gusto mo uling umakyat ang position mo, ano kailangan mong gawin? Doctorate. Ilang taon uli? 2 years uli. Ilang taon yun? 22. Tama po ba? 22 years para kumita ka ng at least kalahating milyon sa corporate. Kasi totoo naman yan, pwede ka man kumita sa corporate ng ganyang kalaki. Tama ba? Pag ikaw ay naging presidente ng kumpanya. Tama? So walang pinag-iba. Even sa Seaman. Tama ba? Sir Giovanni, tama ba? Sa Seaman, para umakit ang posisyon mo, exam ka ng exam. Tama ba? So kung titingnan mo, bibilangin mo, halos kalahati ng buhay mo inubos para sa kalahating milyon. Tama po ba? So, nung nakita kong networking, hindi mo naman kailangan aralin ng 22 years. Aaralin mo lang na mabilis. Pero ang kapalit, hindi kalahating milyon. Yaman ng buong pamilya natin ang pwedeng ibigay ni Spartans. Tama? Kaya nung nakita ko to, sa paano ko masabi to? Sa corporate, actually hindi ho ako magaling, no? Kasi kung titingnan nyo po, nung nag-high school ako, bagsak ako sa math ng 4th year high school. Tama? Tapos sa science, yun lang ang magandang grades ko. So nagtaka nga ako bakit ako naging scholar ng TIP. Would you imagine, hindi ako ganun kagaling pero nabigyan ako ng 20% discount ng TIP. Tama po ba? So kaya lang, nung nakita ko ito, kung ba't ko pinocus ang networking mo, kasi sa totoo lang po, malinaw sa akin kasi na pwede akong yumaman. So ibig sabihin po kasi, kahit gusto mo, pero pag hindi malinaw sa'yo na yayaman ka, hindi mo bibigyan ng commitment. Tama ba? Hindi mo bibigyan ng focus. Tama po ba? Kaya nga nung nakita ko yung networking, sa totoo lang po, nag-start ako 2002 and I was so very thankful, no? Na kahit papano yung nangyari sa akin for 22 years, wala akong pinagsisihan. Kasi yung binigay ng networking,
yung pinapangako ng networking kahit papaano na ibigay sa buhay ko. So ibig sabihin pala, kung seseryosohin mong networking, guarantee to 100% pwede kang yumaman talaga. Tama ba? Kasi sabi ko nga, kung ano nangyayari sa buhay mo, ikaw naman ang gagawa dyan. Tama ba? Kung ba't hindi tayo kumikita ngayon, maybe, hindi natin ginawa. Tama ba? Kung kumikita man tayo ng malaki, kasi ginusto mo rin kumita ng malaki. Na ang bottom line, in short, ang pagyaman po, tanggalin nyo ang salitang swerte-swerte. Tama ba? Kasi maraming tao, minsan bakit hindi yumayaman? Kasi minsan tumitingin tayo sa ibang tao. Na minsan sinasabi natin, kaya naman naging top 1 yung si Giovanni kasi sinwerte. Tama po ba? Si Applin Ivy natin kaya naging top earner yan kasi sinwerte. Tama ba? So sa madaling salita ako'y naniniwala, with due respect, no, ang swerte gagawa. Tama po ba? Kaya lang iba sinasabi, Jake, paano yung tumama sa loto? Hindi po swerte yun. Ang swerte yung tumama ka, hindi ka tumaya. 'Di ba? Grabe, tumama ako ng loto, tama? Oh, 'di ba? Tumaya ka ba? Hindi, swerte 'yun, tama ba? But the moment na tumaya ka, nag-take ka ng effort, tama ba? Kasi araw-araw kang pumila, tama ba? Araw-araw kang tumaya. Magkano ba yung taya sa loto? 20, tama ba? Oh. Araw-araw kang nagtantos, tama ba? Para kumita ng malaki, tama ba? So ibig sabihin pala, ang swerte yung totoo, ikaw ang gagawa ng buhay natin. Kaya nga po, anong point? Simple. Kung gusto natin gumanda ang buhay natin, ikaw ang gagawa ng destiny ng buhay natin. Tama ba? At dito yan matatapos paglabas natin ng training. Tama po ba? So in short, pag bahay, talagang mag-decide kayo. No? Gagawin ko ba talaga tong networking na to o hindi? Kasi ako, kung ba't ko ginagawa ang networking, maraming reason. No? Unang-una, syempre, ako, priority ko talaga yung parents ko. No? Kung ba't ko hinahataw ang networking because of my parents, no? Kasi right now ang tatay ko 80. Yung nanay ko naman 78 na. So ang goal ko lang talaga na at least bago man lang sila mawala, wag naman, tama? Wag naman mawala, at least may bigay ko yung pinakamagandang buhay para sa kanila. Tama ba? Kasi sabi nga raw ako, diretsahan, hindi naman natin obligasyon ng magulang. Tama ba? Pero ang tawag diyan kasi gratitude. Tama ba? Kasi totoo, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon, wala tayo sa mundong to, kung wala ang magulang natin. Tama ba? Kasi kung titingnan mo naman, kung okay ka na sa buhay mo, definitely, baka pwedeng okay ka na sa buhay mo. Tama ba? Kasi pwede mong sabihin na okay naman yung pamilya ko ngayon, napapag-aral ko. Tama ba? Okay naman yung pamilya ko kasi kahit papaano yung gusto nila na ibibigay ko. Tama ba? Kaya lang, yung natin, okay. Kaya lang paano yung beside sa pamilya natin? Sino yon? Yung kapatid mo, tama ba? Sino pa? Yung magulang mo, tama ba? Yung kamag-anak mo, tama? Kasi ako'y naniniwala po, eto, hindi ko lang kung tsamba o totoo talaga, pero ang kaya ko i-guarantee, totoo talaga. Ang taong mapagmahal sa pamilya, lalo sa magulang, ibinibless ng nasa taas yan. Tama? Kaya palapakan natin sila. Tama? Totoo. Kasi sabi nga raw, yung blessings mo dapat ibigay mo sa pamilya mo. Tama ba? Kasi mahirap yung nakakatulong ka sa ibang tao, pero yung mismong pamilya mo, hindi mo natutulungan. Tama? Maraming ganun. Tama ba? Kung magpautang sa kaibigan, di ba? Wagas. Tama ba? Kung makisama sa kaibigan, wagas. Tama ba? Pero minsan, yung mismong magulang natin, hindi natin nabibigyan ng oras. Tama ba? Pag humingi, lagi wala tayong pera. Tama ba? Pero pag sa panggimik, pambisyo, meron tayong pera. Tama ba? So, tama ba? Tama ba? So, diretsahan naman tayo. Tama? So, ibig sabihin, no, talagang syempre, sabi nga raw, bago ka makatulong sa ibang tao, dapat matutulungan mo muna yung mismong pamilya natin. Tama ba? Sa akin nga, sabi ko nga, on my case, talagang hinahabol ko na rito yung edad ng kulang ko. Kaya ito lang po, every month talaga may supply ng supplement yun. No? Every month may supply ng allowance. Every month may supply ng anak. Ganon katindi. Kaya nga minsan siya na yung anak ko, ako na yung tatay. O katulad kanina, tumatawag na naman. Sabi sa akin ng tatay ko, kasi bumili ng panibagong bahay. So ngayon, di ba may subdivision na may tinatawag na dirty kitchen, tama ba? Na yung dirty kitchen minsan walang bubong, tama ba? Ang meron lang yun nasa loob, tama? So request yung tatay ko,
Hindi ko na sabihin yung amount, pero alam mo, sabi ko nga, minsan, kasi tatlong allowance ang binibigay ko eh. Yung allowance niya, yung panggamot, at saka yung pang-alak. Tatlo laging allowance yun. Ganon kalupit yun, tama? Oo. Weekly may supply ng alak yun eh, tama? So anong punto? Simple po. No, nasabi ko, usapan lang namin ng tatay ko, huwag kang mai-stress. So hindi ko bibigay 100% yung pangailangan mo, pero ang deal out lang natin, huwag kang mai-stress. Kasi pag na-stress ka, automatic apektado yung kalusugan mo. Tama ba? So perfect example natin yan, kay Willie Ong. Tama ba? Imagine mo, hindi ni-discuss yung kalusugan. Tama ba? Pero would you imagine, biglang bumagsak yung kanyang katawan. So ibig sabihin, aanin mo yung pera pag hindi maayos yung kalusugan mo. Tama ba? Aanin mo yung pera pag stress ka. Tama? So in short to, yun ko sa tatay ko, kaya gano'n na lang ho ako umataw. Pangalawa, syempre hindi naman galing sa yaman, no? Galing kami sa mahirap na buhay. Kaya kung makikita mo naman sa kutis ko, tama? Kutis malasutla, tama ba? Tama? So, ibig sabihin po, ako yung tipong tao na gusto ko talagang yumaman kasi ako yung breadwinner. Although dalawa lang kami magkapatid, pero sabi ko, kung hindi ako kikilos, wala nang kikilos sa pamilya namin. Kung hindi ka kikibo, sino pa kikibo para sa pamilya natin? So kung hindi tayo gagalaw, sino pa yung gagalaw para sa pamilya natin? Tama? So kaya again, ko nga, ang pangarap, tandaan nyo to pangarap na to, hindi mahirap kuwain yan. Naniwala ba kayo? Hindi, totoo. Ako, kaya kong sabihin sa inyo face to face, ang pangarap hindi mahirap kuwain. Napakadali nito. Actually, itong pangarap na to, basic na basic lang. Alam mong mahirap, yung deepest why mo. Kasi pag hindi clear sa iyo ang deepest why mo, magiging mahirap ang lahat ng bagay. Pero kapag malalim at matindi ang deepest why mo, kasi ako'y naniniwala, kapag malalim ang deepest why mo, matinding commitment ang ibibigay mo. Sabi nga raw, magiging ano natin dito, meter, no? Sa deepest why mo is yung commitment mo. Tama? Kasi maraming tao gusto naman, tama ba? Pero pag dumadaan na sa hirap, pagsubok, maraming tao nawawala na. Tama ba? Yung totoo niya, maraming tao ma-reject lang ng konti, ayaw na. Tama ba? Maraming tao umulan lang, ayaw na. Tama? Kaya nga sabi ko, ang pinaka-perfect na commitment, etong tag-ulan. Dito man makikita yung base, tama ba? Kasi maraming tao, bumaha lang ng konti, ayaw na. Pero nung nag-umpisa ko kami sa networking, kahit bumabaha, pinupuntahan namin. Kahit umuulan ng malakas, pinupunta namin. Bakit? Sabi ko, pag nagtrabaho rin naman ako, papasok pa rin ako eh. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo na bumabaha. Dahil totoo lang, ang employer, walang pakialam niya. Tama ba? Basta ang usapan natin, papasok ka. Tama ba? Nasabi nga, kahit may sakit ka, papasok ka. Tama ba? Ibig sabihin po, kung titingnan natin mabuti, tayo nga po ay kumukumit, no, sa trabaho. Magkano kapalit? 645 pesos. Di ba yan yung basic? Tama ba? Imagine mo maraming tao nagpapakamatay sa 645. Agree ba kayo ron? Yes, bakit ka mo? Maraming tao nung bumagyo ang ano ba yung Corina ba yon? Corina ba Karina? Ayun, Karina. Di ba maraming tao pumasok pa rin? Tama ba? Maraming tao lumusong sa ba? Tama ba? Oh. Maraming tao na kahit na hindi alintana yung sakit ng galing sa daga, papasok pa rin. Tama ba? Kahit ilagay mo sa 2,000 pesos per day ang sahod, hindi worth it yung pinasok mo. Tama ba? So ibig sabihin, bakit dito sa trabaho, binibigyan mo ng commitment? Pero bakit pagdating sa pagyaman ng pamilya natin, hindi natin mabigyan ng commitment? Tama? Kasi bakit? Hindi kasi sa atin malinaw. Ibig sabihin, pag malinaw sa iyong lahat, kahit anong mangyari, whatever takes, hahatawin mo talaga. Walang baha-baha, tama ba? Walang ulan-ulan, tama? Kasi ako, totoo, nung ginawa ko dati, ito, lagi ko kinikwento rin, nung nag-umpisa ako sa networking, would you imagine, no? 5 taon no ito straight. 5 taon straight, walang celebration ng birthday. Yung iba nga, birthday lang ng pusa, umaabsent eh.
Apply na, downline, nasan ka? Apply, hindi ako papasok. Bakit? Birthday ng pusa ko. Tama? Tama ba? Tama ba? Diba? Hmm. Konting anniversary lang, hindi na natin pinupasukan. Tama ba? So, ibig sabihin no, kung titingnan nyo, nakikita nyo kasi yung result eh. Tama ba? Nakikita nyo, eto na ngayon yung Spartans. Tama ba? Pero nung behind the Spartans, nung inuumpisa namin ng networking, hindi ho natin nakita yung commitment. Tama ba? So, ibig sabihin, no, kaya ko sinasabi, kasi walang shortcut sa success. Tandaan nyo to, you must to undergo the process. And you must to respect the process. Tama po ba? Kaya sabi ko nga, walang shortcut. Kaya lang maraming tao, di ba? Kapag nahihirapan, gustong shortcut. Tama ba? Tama ba? Maraming tao, pag di ba? Para lang yumaman, lahat ng shortcut ginagawa na. Tama ba? So, yung totoo, anong unang shortcut na ginagawa ng maraming tao? Tumataya ng loto. Tama ba? O yung totoo, ba't ba tayo tumataya ng loto? Ha? Para manalo ng 100 million. Tama ba? Tama, 100 million pala. Tama ba? So, kailan kung titingnan mo mabuti, pag tinrack mo lahat ng tumama ng loto, halos lahat bumalik sa buhay mahirap. Tingnan mo to. Actually, napalabas yan recently sa sa YouTube. Tama? Maraming tumama ng loto. Ang matindi, nung mahirap, nung nagkumpisa, nung tumama ng loto at naubos, mas matindi pa sa hirap ng dinaanan niya. Kasi maraming tao na lubog. Kasi perfect example dyan, yung isang kaibigan ho namin na doktor. Okay? Yung doktor, negosyante pala. Yung mga anak niya, doktor. Okay? Ngayon, etong negosyanteng to, may kapitbahay na tumama ng loto. Ang tinamaan sa loto, 80 million. Pag 80, marami na mabibili. Makukuha na yung gusto natin sa buhay. Yes. Tanungin mo anong nangyari rito. Okay, 7 months after, ubus na yung pera. Kasi yung totoo, yung 80 million, pag tininan mo, malaki. Pero pag ginamit mo yan, mauubos yan. Lalo pag hindi mo ginamit sa maayos. Ngayon, gusto niyo malaman kung paano naubos yung 80 million. Nung tumama, unang-una, namudbud ng pera. Binigyan yung mga, ano tawag dyan, balato. Tama ba? Okay. Namigay ng balato. Pangalawa, bumili ng mga ari-arian. Hindi isang kotse, 3. Ang bahay, 2 malalaki. At alam mo kung anong umubos? Sugal at babae. 7 months ubos. Nakikita nyo? Tama ba? At ang totoo, yan, tingnan nyo. At ang totoo, yan ang Pilipino. Tingnan mo to Imagine mo na lang, tumama ka ng loto. Yung totoo, anong unang mong gagawin? Yung totoo, hindi, ha? Yung totoo, anong unang gagawin mo? Yung totoo, Yung totoo, hindi ka, magtatabi ka, kunyari lang yun. Itatabi mo lang kunyari. Pero kukuha ka rin naman na kukuha Tama ba? Tama ba? Kasi ang totoo niyan, unang-unang gagawin mo yan, nagse-celebrate ka. Tama ba? Tapos bibili ka, ang pinakamalupit niyan, bibili ka ng mga luho mo sa buhay. Diretsa, pag tumama ka ng loto, sigurado ang pinakamahal na cellphone ang bibilin mo. Tama ba? Pag tumama ka ng loto, ang bibili mong bahay, yung pinakamaganda. Tama ba? Malamang bibili mong bahay, nagkakalaga ng 20 million. Tama ba? Tingnan mo to, 20 million. Yung gamit mo sa loob ng bahay. Sigurado kong rep mo niyan hindi single. 2 pinto yan. Tama ba? At ang TV mo, hindi 55, 95 inches. Tama? At ang aircon mo, hindi split type. Puro 3-tonner lahat ang aircon mo. Tama ba? At alam mo gagawin mo? Mamimili ka ng mamahaling bag. Bibili ka ng mamahaling pabango. Tama ba? So, totoo ba? Totoo ba? Yun po ang totoo talaga. Hindi, totoo ang Pilipino, ang negosyo laging panguli. Tama? At ito matindi.
Magnenegosyo. Maraming Pilipino magtatayo na ng negosyo. Walang knowledge. Nalaman lang, okay ba yung negosyong yan? O sige, tayaan natin yan. Karamihan hindi talaga inaaral. Tama, kasi kung naisip nila yon, dapat lahat ng tumama sa loto, hanggang ngayon mayaman pa rin. So naiintindihan nyo? So ibig sabihin po, dyan po lahat talaga nagkakatalo, no? Kung paano tayo yaman talaga. Kasi kung titingnan mo mabuti, no? Pag ginusto mo talaga tong dreams na to, ano ba talaga gusto mo dyan? Di ba bahay? O yung totoo, magkano ba ang bahay ngayon? Real talk, magkano ang bahay ngayon? Hindi, totoo. Kung gusto mo, kung may pamilya, pwede sa'yo ang 1 bedroom. Minimum yan 2 bedroom. Pero ang ideal, 3 bedroom. Bakit 3 bedroom? Unang-una sa inyong asawa. Tama ba? Pangalawa sa mga anak mo. Tama? Pangatlo, pwedeng para sa bisita mo o para sa kasama natin sa bahay. Tama ba? So pag yan ay 3 bedroom, automatic ilan ang lot area? So most likely yan, dapat ang lot area mo nasa 100. Tama ba? Kasi automatic, pag may bahay kang maganda, kasunod niya may kotse ka. Tama ba? So hindi pwedeng mo lang parking. Tama ba? So ang ito niya, kaya ko dinidetail kasi ang halaga talaga ng ideal na bahay, pinakamababa, 10 milyon. Tama po ba? Kasi pag sa malayong lugar, kasi pag dito ka sa Manila, wala hong 10. Tama ba? Kasi bakit? Ang kondo ngayon 10 million na. Kung mapapasin nyo po dati, ang kondo nasa 2.5 million lang. Pero try to inquire DMCI. Tama? Dito napapansin nyo yung tinatayo rito sa may Quezon Ave. Quezon Ave, McDonald's. Nakita nyo yung building na mataas doon? Ang halaga ng pinakamababa, 10M. So ibig sabihin, kung bahay, palagay mo na rin 10M na rin. Ngayon, magkano ba kotse? Ang kotse mura lang. Kasi kung simpleng sedan lang naman yan, napakaliit niyan. Ang halaga niya siguro nasa less than 1 million. Pag-out mo, ha? Pero pag hindi mo kinash, nasa 1 million yan. Tama ba? So, total kagad yan, nasa 11 million. So, eto, pwede to. Ang maraming tao hindi naisip, yung kanyang retirement. Which is etong pinaka-crucial lahat. Actually, ang lahat ng mayaman, hindi na umahataw dito. Sa bahay, hindi na umataw dito sa sasakyan, hindi ho. Karamihan ng mayayaman, bakit umahataw? Ang goal nila is yung retirement. Anong ibig sabihin ng retirement? Maraming tao hindi naiintindihan ng retirement. Ang retirement, ibig sabihin, yung naiipo mong pera is enough kapag nag-retired ka hanggang sa mamamatay ka. Ibig sabihin, kung if you retired at 60, okay? At mabubuhay ka ng 80, ilang taon yan? 20. Tama? You have 20 years pa. Tama ba? Tama ba? 20 years. Ito ang kailangan mong kumputin. Anong kukumputin mo? Magkano ang kailangan kong pera para maitawid ko ang 20 years nang wala na akong gagawin sa buhay? Paano mo malalaman yan? Simple. Magkano ang basic mo per day? Ibig sabihin ng basic, yan yung pagkain mo. Yan yung gamot mo. Tama ba? Kasi bakit, diretsahan po, pag hindi mo inayos ang iyong retirement, dalawa lang mangyayari sa buhay natin. Kundi ka papabayaan ng anak mo, mapupunta ka sa home for the agent. Diretsahan, ba't ko nasabi? Maraming tumanda ho. Mag-isa na lang sa bahay. Baka nga minsan magulang mo mag-isa na lang sa bahay ngayon. Tama ba? O tingnan nyo to. Try to imagine. Ang gusto ko i-point out, lahat kayo darating dyan. Lahat ay tatanda. Tama ba? Lahat ay tatanda. Ngayon hindi mo maiisip yan. Pero may isa na iisip ng tao pag pumalo na ng 50. Doon na lang naiisip yung buhay. Tama ba? At alam mo ba, kapag dito mo palang inisip, short ka na sa oras mo. Naiintindihan nyo? Ulitin ko kapag dito mo palang naisip, marami nga, 60 pa naiisip eh. Short ka na sa buhay. Short ka na sa oras. Paano mo hahatawin yan?
Nakukuha nyo? Ibig sabihin po, kailangan nyo makompute kung ilan ang needed mong pera per day. Pag tinotal mo yan, yung totoo niyan, yung totoo, payat ang 20 million dyan for your retirement. Tandaan nyo to, ang ma-ospital umuubos ng ari-arian. Tama? Like for example, ako yung kaibigan ko, may asawa, may nanay. Anong tawag doon? Biyanan. Okay. Tingnan nyo to dialysis tsaka chemotherapy, pumapalo sila ng 50 mil. Ang matindi niyan, lifetime to. Tama ba? Tama ba? O compute me for 20 years. Compute me 50,000. Per month mo na lang. Sa isang taon, magkano to? Sa 10 months, magkano? Ha? Hindi. 50,000, 50,000. Sa 50, sa 10 months, so automatic magkano? Kalahating milyon, tama? Tama, kalahating milyon? O yung 500,000, i-times mo ng 20 years, magkano ngayon yan? Ha? O 10 million. Ilan ang remaining? 10 million. Wala pa yung gamot yan. Wala pa yung bayad mo sa nurse mo. Tama? Wala pa yung pagkain mo, bayad mo sa nurse mo, bayad mo sa kasambahay mo. Anong punto? Kasi hindi natin pwedeng iasa yan sa anak natin. Bakit? Pag ang anak mo, demonyo, tapos ka. Tama, mali? Tama, bakit? Maraming anak pinabayaan ng magulang. Tama ba? O sa atin na nga lang, kailan mo huling nadalaw yung nanay mo? O, kailan natin huling nadalaw yung tatay natin? Tama ba? Tama? O na kahit mabait ang anak mo, pag ang asawa niyan, demonyo rin, tapos ka rin. Tama? Kasi kaya nga maraming tao, di ba? Nag-iisa na lang sa buhay. Ito matindi. Paano kung mabuhay ka ng 80, paano pag dudumi ka na? Dito to. Paano kapag maliligo ka? Nakukuha nyo? Tama ba? Kaya maraming tao relax maiintindihan mo na lang pagdulo Tama ba? Ako, katulad ko ngayon, 19. Naintindihan nyo na, tama? Hindi, ako ang edad ko ngayon, I'm already 51. 50, hindi, bata pa, balakas pa to Pero tandaan nyo, napakabilis ng taon. Imagine mo, kapapasok lang ng September. 1 week na lang, October na. Tama ba? So, ibig sabihin, hanggat wala kang binabago, wala mababago sa buhay natin. Tama ba? So, kaya, tingnan nyo yung mayaman, bakit ganun? Bakit ganun? Kasi naka-port ka sila. Katulad yan, pandemic. Bakit maraming tao nagutom? Bakit maraming tao naratel? Kasi walang naipon. Tama? So, hindi rin inisip ng tao na kapag nagka-emergency, ito bang naipong ko to is to enough na kahit magkaroon ng sitwasyon sa mundo, hindi ako maapektuhan. So, ibig sabihin pala, computein mo, kung ang basic mo 20,000, ang need mo per month, dapat naka-ahead ka ng 2 years. Ibig sabihin pala, kukumputin mo tong 20,000 sa 2 years. Ilang buwan lahat yun? 24 months. So 20,000 sa 24 months, magkano? How much? Ha? Okay, most likely kalahating milyon. So ibig sabihin pala, dapat basic, dapat meron kang nakatabing 500,000 na hindi mo magagalaw. Na kapag nagkaroon ng emergency, meron kang madudukot kahit magkaroon ng problema. At ulitin ko, totoo yan, to be honest,
tingnan mo to lugi kami na, basta malugi, natalo kami ng pandemic ng, hindi ko nababanggitin yung presyo. Basta M yung natalo sa amin. Pero ang good thing sa COVID na yon, na 3 taon, never kami nag-down. Why? Because we have enough fund na kahit magkaroon ng problema, merong magsususustento sa amin. Ano yun? Yung fund na naipon mo. So, anong point? Kaya maraming tao, konting hirap ayaw na kasi hindi naka-forecast yung future. Tama. Tulad yan ako, ba't ganito kami humataw? Kung mapapasin, walang pahingahan. Tama ba? Because I'm planning to retire at 55. I have the target. Ngayon, hindi tutulugan. Alam ni Chiba siya na nung oras kami umuwi. Kaganina, natapos kami, alas 5 na ng umaga. Sa totoo lang, hindi na kaya ng katao. Dati, kung 30-30 lang ako eh. Gusto mo, 20 oras, wala kaya eh. Kaya lang ngayon, hindi. Sumasakit mo eh. Tama ba? Sumasakit din balakang mo. Tama ba? Hindi na kaya ng punto. Kailangan mong habulin yung oras. Nakukuha nyo? Guys, tandaan nyo. Ang magdidikta ng future mo, yung ginagawa mo ngayon. Yes, maaring ngayon. Okay, sabi ko nga, lang, pandemic hindi naman negative eh. Yung totoo, pandemic is positive. Why? Kasi binigyan ng lesson sa buhay. Tama. Na anong punto? Hindi mo alam yung mangyari bukas. Tama ba? Katulad yan, antitindi ng gera ngayon. Pero maraming Pilipino binabaliwala. Samantalang yung mayayaman, nag-iimbak na nag-iimbak. Bakit? Simple lang. Pag nagkaroon ng gera, ang possible, hindi 100%, possible na pwedeng maligtas yung mayayaman. Kasi anytime pwedeng tumakbo ng Norway yan. Pwedeng tumakbo ng Island yan. Tama ba? Ang totoo, kahit may pera ka, wala kang visa, tapos ka eh. Tama ba? Lahat ng nabanggit na bansa, may visa yan eh. Paano ka ng visa? Kailangan you have money. Na kang ipakita na may pera ako. Mahirap. O, tingnan nyo na lang, wag naman. Paano bukas biglang naggera? O, ulitin ko. Parang pandemic lang yan. Nung una, kampante, di ba? Hindi makakapasok ng Pilipinas siya. Tama? May isang pumasok. O, di damay tayong lahat. O, paano ko maulit-uli yan? So nakikita nyo yung point of view na dito nagkakatalo kung bakit mo siya kailangang seryosohin. Tama? Ngayon kung seryosohin mo to, matindi bakit? Tingnan mo to Pag binigyan mo ng timeline yan, alam mo yung totoo lang, ang pagyaman, it's all about numbers lang. Kailangan marunong ka lang mag-compute. Hindi naman kailangan, wala naman multiplication to eh. Wala naman tong ano ba to? Yung square root eh. Ano meron lang to? Plus lang, tama? O, tingnan mo, ipa-plus natin. Palagay mo ng 20 million. So, ang total na kailangan mo, nasa 30M. O, tingnan mo, 30M. Kung 30M ang needed mo for your retirement, take note, wala pa dyan yung itatayo mong negosyo. Tama ba? Ito iaasa lang tayo sa naipon natin. Tama ba? May bahay ka, may kotse ka, meron kang fund na, balaga magkano? 20 million. Tama? So pag tinumpute mo yan, wala tong negosyo na itatay mo traditional. For example, tayo ka ng Jollibee, tayo ka ng McDo. Walang ganun yun. Basic lang to. Pag nilagay mo yung 30 million, kung ikaw ay nakakapagtabi ng 10,000 per month, take note, maraming tao, ni 1,000 hindi maipon. Tama ba? Kasi ang ugali natin lagi nauuna ang gastos bago sa ipon. Which is baliktad. Dapat unahin muna yung ipon bago gumastos. Tama? Oo, si Jessa matindi yan. Puta, tigring-tigri yan eh. Alam mo, ang tabi niyan. Kung yung normal ay 10%, si Ma'am Jessa nyo, pag nagyan lang nag-save, pinakamababa 50%. Ibig sabihin, 5-10% ang tinatabi. Bakit hindi kami na-apekto ng pandemic? Because we have 3 emergency fund. Ano yung 3 na yon? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi pwedeng galawin.
At yung isa sa tatlo, yun ang ilalabas pagdating ng emergency. Ibig sabihin pala, itong 20 na to, whatever it takes, hindi pwedeng galawin yan. Nakuha nyo? Yung another 50, dun palang pagkakasyahin yung gastusin sa bahay. Yung iba, di ba, magkapera lang ng konti, makikita mo na sa mall eh. Tirahin na natin to, tama? Bili na ako ng TV, tama ba? So anong punto? Oh? Balik natin ha. Kung ikaw yung nagte-10,000 per month times 10 months mo na lang, that's only 100,000 per year. Tama? Ibig sabihin yung 1,000,000 ilang taon? Pusang ilaw, 10 taon yan. Eh kung 30 to, 30 years. Ilang taon na si Jeff? Jeff, ilang taon ka na? 15 plus 15. 45. So ibig sabihin magkakaroon siya ng 30 million at the age of 45. Kung may tabing 10,000 per month. Eh paano kung ikaw hindi ka 15? Tama ba? Oh, tama ba? Tama ba? Tama ba? Paano kung hindi ka 15? Tama. Eh paano kung ikasingitad ko putang na 50? Tama? Oh. Plus 30. 85. Nakakatawa pero totoo. Tama ba? At yun ang totoong nakakatakot. Bakit? Walang ano to, walang by the book. It's all about ano eh. Real talk to. Tama ba? Ito yung totoong buhay talaga. Tama ba? Oh. Pangalawa, anong value ng 30 million after 45 years? Para 1,000 nga ngayon walang value eh. Diba? Pagbili mo ngayon, puta wala na eh. Puta sa 1,000 ko, tama ba? Ay, lalo ngayon, bababa uli ang piso. Ewan ko, naririnig 50, magiging coins na rin. Eh, malalaman mong bumababa pag ang papel naging barya. Nakukuha nyo? So, ibig sabihin yun ang nawawala. O, hatawin mo Spartans. Hatawin mo lang ha. Seryosohin mo. O, wag na tayo sa magano. Wag na yun, magiging 2.4. 200,000 na lang, pwede ba yun? O, 200 lang, o, tingin mo, 200,000. O, yung 100,000 gastos. O, yung 100,000 tabi. 100,000 times 10. 1 million. O, ibig sabihin yung 30 million, ilang taon lang? 3 taon lang. Ibig sabihin kung 15 ka plus 3, di 18 ka lang si Jeff. Anong punto? Bakit kailangan niyang hatawin ng 45? Pwede naman 18 years old. Nakuha mo yung gusto mo sa buhay. Tama? Tama? 40 years ng buhay mo na save mo. O di mag-enjoy ka. Tama, kaya hindi kaya nga po ako nalulungkot kami. Pag mayroong nagbayad ng package sa Spartans at hindi hatawin. Tama? Kasi bakit tanda natin to? Lahat tayo nagpipray. Tama ba? Ano lagi mong prayer? Anong prayer mo kay Lord? Sa ang buhay. Tama? Tama ba? Tama ba? Would you agree? Ibigay mo ni Lord. Tama ba? Kung hindi dininig yung panalangin mo, wala ka na sa Spartans. Tama ba? So, ibig sabihin, ibinigay sa'yo. Kaya lang ikaw pa rin ang kung yung binigay niya, ay gugustuhin mo. Tama ba? Kasi tandaan nyo to, time is running. Sabi nga natin lagi sa training, di ba? Sa body and soul, di ba? Hindi mo pwedeng ibalik yung oras. Walang rewind. Tama? Ang 2024, hindi mo pwedeng ibalik ng 2023. So anong punto? Simple. Kung yung 200,000 ang target mo at hindi mo hinahataw, ilang 200,000 ang nawawala kada buwan?
Kung isang taong kang hindi umataw, 1 million ang nawala sa'yo. Pwede mo naman kuhain yan eh. Mahirap? Yes. Kasi re-reject ka talaga. Tama ba? Walang maniniwala eh. Pero tandaan nyo to, imposibleng walang sasama sa'yo. Yan ang pinaka-imposible. Bakit? Tandaan nyo to, na mahal tayo ni Lord. Bakit? Simple lang. Kung yung ibang hayop nga, binigyan niya ng magandang plano, ikaw pa kaya? Di ba? Sabi ko nga, di ba? May nakita ba kayong ibon na gutom? Yung bumagsak sa harap mo, nanginginig talaga eh. Gutom na gutom eh, tama? Wala. Nung binigay ni Lord yan, nung ginawa ang ibon, kinalat lahat ang pagkain. Anong gagawin niya lang? Gigising, lilipat, tutuka. Ibon yun. Ikaw ba ibon? Hindi. Tao kayo, tama ba? Ibig sabihin kung si Lord ay may magandang plano sa ibon, tayo pa kayo mga tao. Tama ba? Anong gagawin mo? Hahanapin mo lang. Malay mo yung kapatid mo pala, yun ang agila mo, hindi mo lang ini-invite. Tama? Oh, malay mo yung kamag-anak mo, yung pala yung agila mo, hindi mo lang ini-invite. Alam mo, wag mo nang i-analyze. Ako sa totoo lang, ho. Pag ako'y wala kasi akong wala akong, siguro, dahil nasanay na, wala akong pagdating. Ibig sabihin, kung ayaw mo, bahala ka. Ay, nakikita ni Plain Ivy niya, pag napansin yung messenger ko, katulad kagabi, namrospek uli ako, namrospek. O, bukas tatlo ang darating. Kaya lang, uli kung ilang invite ko. 20 uli. Kasi 20 ako ng 20 per day eh. Humihinto lang ako pag naging busy na uli rito. Pero ang target ko lagi 20. Wala akong sasama ka o hindi. Pero pag ikaw ay nag-reply, may na. Ama, imposibleng walang invite. Bakit? Ilan ang friends mo? O ilan ang friends mo dyan? Baka nga libo-libo eh. Tama? Baka 1.5 eh. Naubos mo ba yung 1.5? Hindi pa. Malay mo na sa loob ng 1.5 ang tutulong para yumaman tayo. Hindi mo lang ginagawa. Sabi nga ni Lord, di ba? Hindi ko naman pwedeng hawiin yung langit eh. Tapos ilalaglag ko, eto yung kotse mo. Tama? Eto yung bahay mo. Tama? Tatrabahuin pa rin natin. Kailang again, depende sa commitment mo. Doon nagkakatalo. Oh, like I said, 5 taon walang birthday, walang anniversary. 5 taon no, hindi kami umuwi ng Cebu. Never kami umuwi ng Antique. Kasi yung probinsya ko, probinsya naman ni Jesse yung Cebu. 5 taon yung straight. 5 taon, walang panonood ng movie. Straight yun, 5 years. Masakit sa akin yun kasi paborito ko, Fast and Furious eh. Gusto ko napapagod sa widescreen eh. Hindi ko magawa. For 5 years straight. Pero nung natapos naman yung 5 taon, lahat ng gusto ko kay papano, nagawa ko. Anytime pwede umuwi ng Cebu. O katulad ngayon, December, uwi kami Antique, doon kami magpapasko bagong taon. Bakit? You must pay the price. Tama? So anong punto? Walang teka-teka. Kailangan na ito. Kaya nga ulitin ko, matindi commitment, diyan nagkakatalo. Kapag may grupo ka sa malayo, kailangan mong babaan talaga yun. Kasi tandaan nyo to, unahin mong tumulong sa tao. Kasi pag tumulong ka sa tao, ang blessings bibilis. Ang blessings, ano talaga yan? Ibibigay sa'yo. Kasi sabi nga eh, kung gusto mong yumaman, dapat malinis ang intention mo. Kasi ang tao nakakaramdam kung willing mo siyang tulungan o hindi. Tama? So like for example, Giovanni, 'di ba? Bakit ganyan ang check-in ni Giovanni? Bakit top 1 siya, no? Bakit si Ivy nag-top 1, 'di ba? Kasi nakita nyo lang yung ngayon. Hindi nyo nakita na si Giovanni halos mahiloy ang kakaikot ng probinsya. Punta ng Ilocos, 2 linggo.
Puta, malalaman namin, pagbaba rito, pupunta ng Tacloban. Pagbaba ng Tacloban, pupunta naman ng Bohol. So bakit? Anong punto? Simple. Your result is depend on your activity. Ulitin ko ang resulta mo nakadepende sa activity mo. Tama? So ibig sabihin, yun ang side effect kung paano mo siya hatawin. Kung paano mo siya seseryosohin. Sabi ko nga, mabuti pa ng isang, ano ba gusto mo? Papitik-pitik o isang suntukan na lang? Isang suntukan na lang. O, anong gagawin mo? 1 year, straight. Walang maayos na tulog. Walang uwian ng bahay. Totoo. Kasi sabi ko nga, ako, nung time na nag-umpisa kami, would you imagine, ayan, ang witness niya si Upline IB nyo. Nung time na nag-umpisa kami sa kabila, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Imagine mo, 2 linggo pa lang yung baby namin. Sorry, 1 week pa lang. Nakapanganganak. Tumira na kami ng Pampanga. 1 week after. Ang malupit yan, hindi pa binyagan yung anak. Siyempre, ano mo matatanda, di ba? Bago mo raw ilabas, kailangang binyagan. Masakit yun. Tama ba? Hindi pa binyagan Pero bakit? Because we commit to people. Tama? Kasi nung nilalatagan mo ng marketing plan yan, nangako kaya nga nag-pay-in Tutulungan kita. Puta, ang bagsak mo pa, langit at lupa Nung natapos, lupa na lang, wala na yung langit Tama? Hindi pa pwedeng ganun. Tama ba? So yung commit, sabi nga natin, yung anak, at umiyak yung downline mo, iyak ng anak mo, iyak ng downline mo. Yung totoo, pusang ilawag ang plastic. Sino? Yung totoo, iyak ng anak mo. Pero sa amin, alam mo inuna namin? Yung iyak ng downline namin. Perfect example to, meron akong isang anak. Familiar kayo sa Children's Hospital sa Banawe? Yung anak ko sinugod doon. Sabi nung nanay, ano ba namang networking yan? Mamamatay na yung anak mo, wala ka pa. Alam mo sabi ko sa nanay, bakit pag nandyan ba ako, mabubuhay ko ba yan? Hindi naman ako ang gagamot, doktor Tama ba? Mamamatay yan pag wala kang pera, pambayad ng ospital. Tama? Kaya nga ikaw nandyan, ikaw mag-asikaso, ako tatrabaho. Bakit? Kailangan ko ma-provide yan kasi pag hindi ako nakapagbigay ng pera, patay ang anak mo. So in short, anong unahin namin? Downline. Maybe, in general, yung anak, kaya yan umiyak, gutom. Walang gatas. Yung downline mo, kaya umiiyak yan, walang makain ng pamilya. Tama ba? Anong punto? Simple. Di solusyonan mo yung iyak ng downline mo. Tama? Bigyan mo ng magandang buhay. Pag yan nasolusyonan mo ang problema ng downline mo, yung iyak ng downline mo, automatic yung iyak ng anak mo, masusolusyonan mo. Tama? Tama? Simple. Tama? Yung totoo, pag nagdahilan ka, hindi ka naman nagdadahilan sa apply mo Yung totoo, pag hindi ka nakakapunta ng office, sabi mo, may sakit ka, sakitan ka. Hindi naman sa company ng Spartans Tama? Pag nagdahilan ka, hindi naman kay Lord. Kanino ka nagdadahilan? Sa pangarap mo. Tama? Ang binibigyan mo ng dahilan, yung pangarap mo. Tama? Kaya pag ikaw ay nawala sa mundo, diba? Tatanungin ng kaibigan ng anak mo, ano nangyari sa tatay mo? Ba't namatay yan? Ba't namatay na mahirap yan? Paano? Puro dahilan yung tatay ko kaya namatay, puro dahilan Tama ba? Tama. Totoo talaga Tama ba? Ano po ito? Masarap yung meron kang legacy na may iwan mo. Tingnan mo, simple lang to. Yung lolo mo, kilala mo? Kilala mo? Okay. Yung lolo ng lolo mo? Ha? Hindi nyo nakilala? Bakit hindi nyo kilala?
Ha? Ba't hindi nyo kilala? O, ito, dali, ha? Yung lolo mo, kilala mo, tama. Yung lolo ng lolo mo, hindi mo nakilala, tama. Si Jose Rizal, kilala mo. O, kita mo si Jose Rizal, nakilala mo. Tama? Bakit? Kasi yung lolo mo, walang legacy iniwan. Tingnan mo si Henry C. Yung kapo po, kilala pa si Henry C. Bakit? Merong legacy na iwan. Bakit yung lolo natin, hindi natin kilala? Walang legacy. Maniwala ko kung mayaman yung lolo mo, araw-araw nandun ka sa puntod eh. Ang sasabihin mo, thank you lolo ha. Tama ba? Di totoo, tama ba? Anong punto? Anong gusto mong iwan sa mundo? Legacy. Hindi para sa iyo, para sa future ng mga anak mo. Para sa pamilya mo. Kasi, tanda nyo to, alam niyo yan, karamihan sa atin dito matured eh. Hindi madali magpamilya ngayon. Tama? Pusang ilaw, kuryente lang, malala na. Tama? Hilo ka talaga eh. Kami nga, imagine mo ha, hindi to sabay-sabay gumagana. 3 aircon to, 3. Pusang ilaw, bill namin 15,000. Eh dati mga 10,000 lang to. Tama? O paano pa yung tubig? Paano pa yung bahay mo? Nakukuha nyo? So, kung ba't ko in-explain, para maging wide sa'yo, anong purpose mo talaga? Anong reason mo? O, una, check natin, yung pamilya mo. Sige, okay na sa akin yung pamilya. Anong kasunod yan? Paano mo may puprovide yung para sa pamilya? O dapat, syempre, may malaki kang income? Tama? O paano magkakaroon ng malaking income? Dapat mabigyan mo ng malaking oras. Kasi itong ang labanan, yung oras talaga. Hanggat maaari, wala kang sasayangin na oras. Guys, tandaan nyo to. Di baling walang tulugan kesa walang gisingan. Tama? Kasi pag, di ba, butya, tamad na, lalong nag-uulan, ang sarap matulog. Tapos umi-aircon pa, naka-aircon ka, di ba? Oh, parang gusto mo ng ano, di ba? Yung tipong pag nag-alarm ka, pinapatay mo pa di ba? Tama pa. Tanda natin, pag namatay ka, habang buhay, tulog ka na. Iyon naman totoo, tama ba? Anong punto guys? Simple. Habang malakas ka, kaya mo po, ihataw mo na. Sabi nga, hanggang ang ilog ay hanggang tuhod, takbuhin mo na. Kasi baka ba gumabot ng leg yan, gusto mo man tumakbo, hindi ka na makatakbo. Tama ba? So, kaya ulitin ko guys, simple. You decide. Simple lang naman i-decide mo, yes or no lang eh. Gusto ko ba talagang yumaman? O, pag gusto mong yumaman talaga, umpisahan mo ngayon, walang mumbay. Tama? Maraming tao, di ba, pag nandito, anong grabe, payaman, di ba? Pagdating ng bahay, payaman, tama. Pagdating ng bahay, nakita yung ulam, sardinas, pahirap na. Tama? Hindi kasi totoo, maraming tao. Pag walang pera, demotivated. Yan totoo nga, kapag wala kang pera, dapat motivated ka eh. Bakit papayag ka? Buwan-buwan na lang pinoproblema mo pera. O tingnan mo to, ilang taon na tayo ngayon? Kung ilang taon tayo ngayon, hindi ba tayo nananawa sa kakautang? Imagine mo, mula pagkabata hanggang pagtanda, utang pa rin. Tama? Kaya marami ako nalulungkot ako. Siguro sabi ko nga, bakit ganito rin ako mag-isip? Nagkataon siguro, yung circle ng environment ko, kararamihan ganyan mag-isip. Kaya nga sabi ko, tama, ganito pala dapat. Tama. So guys, anong punto? Napakapalad nyo kasi at least mga bata pa kayo, kaya paano, tama ba? So dapat alamin mo kung kailan ka magre-retiro. And sabi ko nga, ulitin ko, huwag mong idepende ang retirement mo sa mga anak mo. Don't ever do that. Kasi sabi ko nga, swerte mo kapag mabait ang anak mo. Pero kahit mabait ang anak mo at demonyo ang napangasawa niyan, tapos ka talaga. Totoo. Diba?
Totoo, pag umiral minsan ng pag-ibig, kahit mali, tumatama eh. Hindi, tutulungan ko yung nanay ko. Sabi ng asawa, putang na, pag tinulungan mo yung nanay mo, hiwalayan kita. Sige, hihiwalayan ko na yung nanay ko. Sa'yo na ako. Tama? Hindi ganun kasi, yun talaga eh. Kasi kahit ako, ayoko i-depende kasi hanggat maaari, ayoko maging pabigat, di ba? Gusto mo ba pabigat ka sa ano mo? Sa anak mo? Konting kibot, hingi tayo. Oh, di ba? Konting pampagamot, hingi tayo. Di ba masarap na yung tipong sa pagtanda natin, wala tayong aabalahing ibang tao. Tama ba? So, kaya ulitin ko, pag uwi ng bahay, you decide. I-decide mo talaga. Bakit ko ba gagawin ng Spartans? Okay naman ang buhay ko. So, hanapan mo ng butas. Bakit mo siya seryosohin? Kumikita naman ako. So, ako nakita kong bottom line, simple lang. Maraming tao may pera. Maraming tao may bahay. Maraming tao may kotse. Pero maraming tao dito nagkakatalo pagdating sa retirement. Walang malaking ipon. Nakukuha nyo? Kasi ulitin ko po, time is running. Tingnan mo, anong year ngayon? 2020, anong year ngayon? 2020-24. O maraming tao, problema, pera. Hindi lang naman ngayon problema pa, dati pa. O, tama? O, ang malupit na ito, 3 buwan na lang, Pasko. Tapos kakanta na naman tayo, bagong taon ay, di ba? Magbagong buhay, tama ba? Kanta ka ng kanta, may nababago ba? Wala. Bakit wala tayong binabago eh? Tama ba? Tama. So anong punto guys? Commitment. Ano kailangan na commitment mo? Whatever takes, gawin mo to. Ba't namin sinasabi to? With or without you, tatakbo Spartans. Tama ba? Tama. Ngayon, bakit ba tinayo ang Spartans? Sa totoo lang, kung titingnan nyo po yung ating package, halos pamigay yan. 14,000 tayo, magkano pairing? 2,000. Tama ba? Magkano direct referral? 2,000. So far ho, sa awa ng nasa taas, wala pa tayong major problem sa system natin. All system are working. Tama ba? Tama, tama? Ang malupit yan, total nabanggit na yan, di ba? Although hindi pa totally 100% ilo-launch, pero nabanggit na. Mapapansin nyo yung ticketing natin, napakamura. Tingnan naman yung ticketing, tama ba? Pero hindi doon natatapos eh. Bakit? Gusto natin mas quality yung ating sistema. Gusto natin competitive tayo sa market. Tama? All right now, konting tiyaga lang. Kanina, kausap natin yung Manov. O, lalabas na yung bagong produkto. Alam na ng Prime yan. Hindi pa lang. Imported. Yung isa sa produkto, hindi ko na muna babanggitin, from Australia. Tama? 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 So, lahat to ng in behalf of the management, lahat ginagawa. Oh. Ngayon, may darating tayong package, premium package. Kaya ako sinasabi sa inyo ito kasi gawa na. Hinihintay na lang natin yung produkto pero abangan nyo yung premium package natin. Tama? So ito, benefited ko rito kasi grabe talaga yung premium natin. So malalaman nyo yun by December. No? December, ilo-launch natin yan. Even yung ibang partner natin. No? So right now, we have Decaons, tama, na bahay. So kino-close din namin to. This time, hindi lang to Deca. Lahat ng real estate na makukuha natin. Tama? So, anong punto? Gusto namin kumita kayo naman. Kasi guys, tandaan nyo to, kapag ikaw ay tumulong sa tao, i-bless ka. Tama? So, anong point? Simple lang. Gusto nyo yumaman? Sabi nga ng kaibigan ko, si Aplin Edmond, simple lang. Payamanin mo yung left mo, payamanin mo yung right mo. Tama? Kasi pag marami kang top earner sa baba, automatic, top 1 ka. Tama ba? So simple lang, tulungan mo yung tao. Di ba? Punta mo yung lugar na to. Commit ka. Walang teka-teka. Masakit? Yes. May iwan mo yung anak mo? Yes. Wala kang oras? Yes. Pero sabi ko nga titiisin kong 1 taon, di ko makikita anak ko. Titiisin kong 1 taon,
wala akong oras sa anak ko. Pero kapag yumaman ka, lahat ng oras pwede mong ibigay para sa kanya. Ama, like, totoo lang. Umaangat po, malaki na yung anak ko, yung si J.A., malaki na eh. Alam mo, lagi sinasabi, Daddy, you have business. Sabi ko, yeah, I have business today. Daddy, in what? In English eh, tatagalugin ko na lang. Ito sabi ng anak sa English o Tagalog kailan ka, Daddy, magkakaoras? Mami, kailan kayo magkakaoras? Sabi ko, I'm not sure kasi lagi sinasabi sa akin, huwag ka mangangako. I-imagine mo saan nakakita. Pag tulog namin, tulog pa. Gigising lang ako ng alas 4 kasi ang responsibilidad ko ang magluto para sa kanila. Ipagluluto ko yun. After yun, matutulog na ako. Pagising, aalis. Nag-out of town ako, hindi ko nakita. Nag-birthday, wala ako. Birthday ko nga, wala rin ako eh. Alam mo bakit? Alam mo, sabi nga namin ni Vice, ngayon lang to. Even Vice, pansin mo kay Vice. Yung asawa niya, si S. Tama? Nung lumabas yung bata, nilabas ngayon, inuwi ng bahay. Okay na bukas, wala na sa bahay si Alvin. Yung Vice President natin ngayon, kung saan nagpupunta. Ngayon, I think pupunta siya ng Hong Kong. May event doon. Oh. Pupunta ng Macau. Ano po ito, guys? Hindi biro na iwan mo yung asawa mo na bagong panganak, si Sarian pa. Alam naman natin, mga babae, di ba? Anong tawag diyan? Postpartum. Ako nga, tinatanong ko, ano ba yung postpartum na yan? Hindi ko na maintindihan. Sabi ko ganun eh. Di ba? So, ibig sabihin, hindi biro. Pero kailangan mong tiisin eh. Bakit? Para sa kanila. Parang sa mga nag-abroad, di ba? Ba't ka ba nag-abroad? Para sa mga bata, titiisin mo hindi. Tama ba? Ito nga matindi, tinitiis nga natin sa kapirasong pere. Ba't hindi mo tiisin to? Yung pagtitiis mo, ang tatama mo, 2.4 million. Tama? So anong punto? Ulitin ko, 100% yung commit. Sabi nga ng isang kwento, okay lang sa inyo, bigyan ko yung kwento. Meron. Meron mag-asawa. Meron mag-asawa. Kaya lang, etong bagong mag-asawa, bagong kasal kasi sila. So ngayon lang, after a week nung kinasal, nagkaroon ng problema. Yung babae, nagloko. Ngayon, tinakbuhan ni Pedro si Juan. Sabi ni Pedro kay Juan, pare, meron ko na konting problema. Sabi niya, problema? Yung asawa ko nagloko. Ha? Sabi ni Juan, paano nagloko? Kakakasal nyo lang. Yun nga. After a week, naglukong bigla. Ba't ka napalapit sa akin? Gusto ko lang sana. Etong asawa ko, gantihan ko. Paano mo gagantihan? Gusto ko kung gaano kasakit yung binigay niya sa akin, gandun din kasakit ang ibibigay ko sa kanya. Ganun ba? Yung ba gusto mo? Sabi ni Juan. O sige, ganito gawin mo. Paibigin mo uli yung asawa mo. Sabi naman ni Pedro, bakit ko paibigin? Ihiwalayan ko nga. Di ba gusto mo masaktan siya, yung sakit na sakit? O di paibigin mo uli. Anong gagawin ko? Simple lang. Yung dating hindi mo ginagawa, ikaw na gumawa. So anong gagawin ko? Araw-araw, ipagluto mo siya ng agahan, tanghalian, hapunan. Tapos ang usapan natin, magre-report ka sa akin every 3 months. Every 2 months. So ang usapan total natin, 6 months. Then after 2 months, magre-report ka. Di eto ngayon. Ang ginawa ni Pedro, araw-araw sa ginawa ng nasa taas, siya ang nagluluto ng breakfast, lunch, and dinner. For 2 months. Sana all. Ngayon, after 2 months, nag-report kay Juan. Sabi ngayon ni Pedro kay Juan, pare, ginawa ko na yung pinagagawa mo. 2 months straight ako ang nag-aayos ng breakfast, lunch, and dinner. Wow naman! Sabi naman ni Juan, pare, kulang pa yan. Dagdagan mo pa. Ibig sabihin, hindi pa enough yan. Hindi pa. Ang gawin mo, bukod sa pagpiprepara ng pagkain, ikaw ang maglaba at magsampay at mamalansya. Wow naman! Ibig sabihin, Wow! bukod sa
bukod sa pagluluto, ipaglalaba ko ba? Ipamamalansya ka ba? Oo naman. Kasi kailangan paibigin mo siya at ituring mo na siya na isang reyna. Para pagbaklas mo Sana ngayon, all. masaktan siya. Then ginawa ngayon ni Juan, ni Pedro, ginawa. Months. Laba, plancha, luto. After 2 months uli, nag-report pare. Nararamdaman ko na parang bumibigay na yung asawa ko sa akin. Siguro naman inap ko to para iwan ko. Alam mo sabi, pare kulang pa. Ang gawin mo, ihatid mo at sunduin sa opisina. Sabi niya, Wow pare, naman! Wow! grabe naman yan. Mukhang sobra na yun. Wala na akong magawa para sa sarili ko. Pare, gusto mo ba masaktan? Oo naman. O ituring mo ang reyna. Ang ginawa uli. Halos na ng oras, nagluluto na, naglalaba na, namalansya pa, hatid sundo Wow pa. naman! Wow! Eto matindi. Pagdating na ng Wow! ika 6 months, nag-aantay na si Juan ng final. Ang masakit, walang Pedrong pumunta. Sabi ni Juan, malamang hiniwalay na ito, kaya hindi pumupunta. Pero palipasin ko pa ng isang araw. Kasumunod na araw, wala uling Pedrong pumunta. Kaya hindi na nakati si Juan, ano ba, parang nag-isip, paano kaya nangyari? Ang ginawa ni Juan, pinuntahan sa bahay. Pagpunta sa bahay, kumatok. Pedro, eto matindi. Bumukas ang pinto. Ngunit walang Pedro nakita. Alam mo sino nakita? Isang napaka-sexing babae. At yung pala, ang Wow asawa naman! ni Pedro. Sabi ngayon ni Wow. Juan, ba't nandito pa tong babae to? Akala ko hiniwalayan niya na. Di nagtanong siya ngayon. Sabi niya, ma'am, pwede ko ba makita si Pedro? Nandiyan po ba? Alam mo sabi ng babae, ay sir, nandito po. Pasok po kayo, nandun po nasa sala. Pagpasok niya sa sala, alam mo nakita niya, si Pedro. Nakaupo sa, ano ba to, yung malambot na upuan? Ano ba tawag doon? Hindi, yung gumagalaw-galaw. Hindi. Bata pa to si Pedro eh. Huwag niyo gawing matanda. Yung electric, ano ba yun? Yung sa mga mall, yun, lazy boy. Nakaupo sa isang lazy boy, naka-incline talaga. Tapos ang malupit, Kilala may kong mga kaliskis mo, prutas dito oy. sa ibabaw. May mga prutas, daming prutas eh. Tapos nanonood sa 95 inches na TV. At ang malupit, pagdating ng babae, naka-aircon na, pinapaypayan pa. Alam mo niya, nabatukan niya ngayon si Pedro. Sabi niya, pare, akala ko ba lumayas na yung babae? Akala ko ba hiwalayin mo? Ginawa ko ba yung pinapagawa ko sa'yo? Pare, Kilala kong ginawa ko kaliskis mo. for 6 months. Eh bakit nandito pa to? Ano ba ginawa mo? Di ba sabi mo paibigin ko? Pare, binigay ko lahat. Ako nagluto, sabi mo. Ako naglaba, sabi mo. Ako na malansya. Ako nanggatid sundo. O ano nangyari? Ito problema. Nung itinurong ko siyang isang reyna, dumating sa punto, tinuring niya rin ako na isang parang hari. Tama? Yung binigay ko lahat ang gusto niya, dumating sa point, lahat ang gusto ko sa buhay, binigay niya rin. Tama? So ano punto ng lesson ng kwento? Simple lang. Parang Spartan, simple lang. Ituring mo na parang reyna ang Spartans. Pag sinabi ni upline umate ng training, drop everything. Tama? Tama? Yung umate ng sumo, okay lang. Kung malayo ka, anak ng teteng Cavite ka lang, sinusumo pa. Tama? Anak ng teteng Bulacan, sinusumo pa. Tama? Tama? Ang malupit nga lang yan, nasa Quezon City ka na, sinusumo pa eh. Puta. Hindi yung sa suma pinaparinggan ko ha. Yung katabi nyo ha. Hindi totoo yung iba, alam mo nga, eto kasi sabi, ang reklamo malayo raw. Anak ng pusa, anong malayo? Hong Kong o Kamyas? Tama. Anong malayo? Dubai o Kamyas? Tama. Ang dami nga nagpupunta ng ibang bansa, hindi nalalayuan eh. Quezon City lang, layong-layo ka na.
Tama ba? So anong punto? Simple lang. Gusto nating yumaman. Ituring mo na parang Reyna. Pag sinabi ni upline na pumunta ng office, walang reklamo, walang dahilan. Tama? Pag sinabi ni upline umate ng training, walang reklamo, walang dahilan. Kasi pag tinuring mo na isang Reyna ang Spartans, tanda mo to, ituturing ka rin na parang hari ng Spartans. Na lahat ng gusto mo ibibigay. Tama ba? Ito to, tama ba? Ganun na kasimple. Guys, tandaan nyo to. Walang madaling pagyaman. Gusto mong yumaman? O simple, gagawin mo yung mga bagay na ayaw mong gawin. Hindi ka sanay na nagigising ng umaga, gigising ka ng umaga. Bakit? Gusto mong yumaman eh. Tama? Ayaw mong magpunta ng Kamyas kasi out of way. Gagawin mo. Bakit? Gusto mong yumaman eh. Tama? Gusto mong yumaman. Simple lang. Kahit umuulan, kahit bumaba, pumasok ka. Bakit gusto mong yumaman eh? Ayaw mo mag-recruit, mag-recruit ka. Bakit gusto mong yumaman eh? Yung iba sabi, Jake, ayaw ko kasi ng recruit eh. Ayaw mo ng recruit. Bakit ikaw nagpapaka-recruit ka sa kumpanya? Tama? Di ba ayaw mo ng recruit? Bakit sa SM nagpapa-recruit ka? Bakit sa Bangko de Oro nagpapa-recruit ka? Anong punto simple? Bakit sa trabaho mo nagpapa-recruit ka? Tama? Ayaw mo magpag-recruit pero sa halagang 645, nagpapa-recruit ka? Tama ba? Totoo naman lahat ng negosyo recruitment eh. Bakit? Simple lang. Tingnan nyo to Sabi nga araw, di ba? Kung gusto mong yumaman, gawin mo yung mga bagay na ginagawa ng mayaman. Ano bang ginawa ng mayaman? Simple. Nung tinayo ang SM, anong ginawa? Nag-recruit. Bakit? Kailangan niya ng empleyado eh. Dahil kung hindi magre-recruit yan, sinong cashier? Sino ang guard? Tama? Sino ang accountant? Sino ang manager? Tama ba? Sino ang parking boy? Sino yung janitor? Walang SM kung wala itong mga tao na to. Anong ginawa? Simple, di nang recruit si SM. Tama? Kaya lang maraming tao ayaw magpa-recruit sa 2.4. Pero sa halagang 645, nagpapa-recruit. Tama? Sardon. Hindi ko sinasabihan ko. Tama? Dito to. Tama ba? Bakit? Guys, tingnan nyo to Dederechain ko kayo. Ang networking, mahirap lang to. In a sense, maulanan ka. Tama? Mapupuyat ka. Mapapagod ka. I-reject ka. Yun lang ang hirap. Pero kung paano tumatakbo ang Spartans, ganun lang kadali. Bakit? Ano lang ang gagawin mo? Simple. Ikaw to. Dalawa lang ang gagawin mo. Magre-recruit, at the same time, iti-training. Dalawa lang. Anong mahirap dun? Tingnan mo. Di-recruit mo to. Anong gagawin niya after ma-recruit? Magti-training. Sino magre-recruit? Ikaw muna. Pag natuto yun, natuto to, magre-recruit. Tama, magre-recruit. Pag na-recruit, anong gagawin ulit sa na-recruit? Magti-training. Tama? Ito ulit. Hindi, ganyan talaga yun. Abstract talaga yun eh. Kasi talaga hindi nakakopi eh. Thank you, boss. Okay na yung kalate. Tingnan mo to Para napakadali ng konsepto. Aaralin mo lang. Ikaw to, tingnan mo to Para sundan mo lang tong standard na to, hindi ka mag-fail. Gagawin mo lang ganito. Ikaw to. Anong gagawin mo? Mag-isa ka eh. Ano bang konsepto ng business? Hindi networking to Lahat ng negosyo. It's all about leverage. Kailangan maparami mo yung sarili mo. Bakit? Ang SM hindi yayaman yan kung si Henry sila mag-isa. Tama ba? Kaya yumaman yan, marami. Tama? Anong gagawin mo? Yung konsepto ng SM, yun ang gagawin mo. Anong gagawin mo?
Magre-recruit. Marami yan. Dami yan. Dami marirecruit. Hindi lahat sasali. Pero sigurado may isang sasali. Anong gagawin nito? Magte-training. Anong gagawin mo uli? Hindi magre-recruit ka uli. Hindi mo naman kailangan ng marami. 2 lang. Sabi ng iba, pusang ilaw apple. 10 na, wala pang, hindi pa rin gumagalaw eh. Sabi mo, 2 lang. 10 na nga eh. Tama? 1 taon na nga ako, 20 na nga na-invite ko, wala pa rin gumagalaw eh. Kung sabi mo, 2 lang. Yahoo! Anong punto? Tama yung 2. 2 na tamang tao. Hindi 2 lang. Ibig sabihin, 2 pero tamang tao. Ngayon, paano magiging tamang tao? Ikaw muna dapat tama. Tama? Paano mo magiging tama kung ikaw mismo ginagawa mo ng seryoso yung negosyo? Tama? Oh. Dahil pag nakuha mo yung tamang tao, magti-training, magre-recruit ka, may nakuha ka ngayon, 1. O sakto, pagtapos niyan, tapos na mag-training to, di magre-recruit siya ng 2. Anong gagawin ng 2? Magti-training. O anong gagawin nito? Magre-recruit ngayon. O. Pag naka-recruit, anong gagawin? Ibabato. Lalagay rito. O, palagay mo ng 2 uli. Anong gagawin ng 2? Magti-training. Anong gagawin nito? O ilan na kayo nagre-recruit? 1, 2, 3, 4. Eh paano pa itong kabila? Magti-training uli ito. O, na-recruit, nag-training. Pagtapos yan, magre-recruit. May nakuha uling 2. Anong gagawin na ito? Magre-recruit. Sinong gagawin na ito? Anong gagawin? Training. Oh, hindi mo na mamalayan, lumalaki na. Ngayon, bakit sumasablay? Eh, ang ginawa mo, after mo mag-pay, nag-invite ka kagad. Hindi mo pang alam negosyo eh. Why? Simple lang guys. Kung malinaw sa iyo ang 2.4, aaralin mo mabuti. Kasi walang negosyo na hindi inaaral. Tama? Hindi aralin mo. Kasi tingnan mo to. Although wala naman. Dati namin, lamputan, daming reklamo sa technical. Apply, paano ba to? Paano ba to? Umating ka na ba? Hindi pa. Tama. Imagine mo simpleng basta-pasa-pasa yun, di ba? Hindi niya magawa. Bakit hindi inaral ang technical? Aaralin mo ilan lang 3 subject. SBO. O, ano pa? Technical. Prime. 4 pala. O, ano pa yung isa? Next. Yan lang. Anong mahirap dyan? Eh, diretsang kay grade 1 kayang intindihin eh. Maliban sa technical, medyo may ano lang konti ito. Tama? O, ngayon, pwede mo naman turuan ng basic yan eh. O, gagawin mo, paralin mo lang. Ulitin ko, 22 years ka, hindi ka nanawa. Ito, pagsawaan mo. Tama? Bakit? Simple lang logic eh. Ito nga, 22 years is 45 eh. Bakit hindi ko to ararin to? 2.4 million to. Tama? So, mas kailangan mo ararin to. Mas kailangan mo bigyan ng commitment to. Tama? Bakit? 2.4 yung nakalapag eh. Kami nga iniintay namin sino kaya ang unang tatama ng 2.4 million kada buwan. Tama? At ang niniwala ko nandito sa kwarton to. Tama? Makikita ng 2.4 kada buwan. Tama ba? Tama? So, lang. Kung titignan nyo guys, may mahirap ba? Wala. Ba't mahirap? Hindi ka nagre-recruit eh. Hindi ka na nagre-recruit. Reklamo ka pa. Tangin ang hirap. Ang hirap. May recruit ka ba? Wala. Pero mahirap. Anak ng pusang ilaw. Walang ganun. Tama? Tama. Sino nagpupush sa'yo? Simple lang. Yung why mo. Kapag malalim ang why mo, guys, maniwala ka, kusa kang babangon. Pag malalim ang why mo, kusa kang gagalaw. Pag malalim ang why mo, kusa kang hahataw. Yung totoo, hindi ka naman, minsan magpapamotivate. Tangina, apply motivate mo nga ako. Minsan ko gusto kong batukan eh. Tangina ka sa squatter ka na nga nakatira, motivate pa kita. Di ba? Hindi totoo naman eh. Tandaan nyo to, hindi kayo kailangang i-motivate ang ibang tao. Walang magmo-motivate sa'yo, sarili mo lang. Bakit? Magkakaiba tayo ng dahilan eh.
Diretsahan yung sitwasyon mo sa buhay, iba sitwasyon ko sa buhay. Tama ba? Pero pag sinasabi mo, may problema, tandaan nyo to guys, walang taong walang problema. Walang exempted sa problema. Mapayaman, mapamahirap, may problema. Tama ba? Even politician may problema. Naniniwala ba kayo minsan, mas mabigat pa ang problema ng mayayaman kaysa sa atin? Tama? Yung totoo, yung mahirap, karami ng mahirap, ang problema, pera lang eh. Ano mo ng pera? Minsan, bati-bati na eh. Tama ba? So, ibig sabihin, walang excuse. Saan nagkakatalo? Kung paano mo i-handle ang sitwasyon. Tanong, gusto niyo bang yumaman? Gusto niyo mabagong buhay? Simple lang. Hayaan yung si Lord ang mag-guide ng buhay mo. Totoo. Alam mo, minsan bakit hindi binibigay sa'yo? Kasi ang iniisip mo, yung sarili mong plano. Check mo minsan ba't hindi binibigay? Kasi kakadaili mo, plano mo eh. Pati mo, paano kung magdasal? Plano niya, plano mo. Plano mo. Gusto mong gumawa ng buhay. Gusto mo ba na kahit may problema, magaan? Gusto mo ba kahit na anong sitwasyon, magaan lang? Simple, isurrender mo sa Kanya lahat. Totoo, maniwala ka pag sinurrender mo sa Kanya, para magaan ang buhay. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi maraming tao sabi, nagtitiwala naman ako sa taas. Hindi ka totoo nagtitiwala. Bakit? Kasi kung totoo nagtitiwala ka, hindi mo iniisip ang problema. Totoo. Ako, ba't ko sinasabi? Nangyari sa akin yan eh. Sabi ko nga, nung natalo kami ng malaking halaga, totoo lang ha, nagiinom pa nga kami. Never namin inisip yun. Alam mo, isa lang sabi namin sa taas. Lord, I know you have a purpose. At alam ko yung purpose na to, alam kong sa ikakabuti namin. After a month, malaking blessings yung dumating. Alam mo kung ano yung blessings? Ano? Lumabas yung Spartan sa buhay natin. Yes! Totoo! Paano kung bumibas kami? Walang Spartans. Paano kung bumitaw kami? Paano yung apply mo bumitaw? Imagine mo kung si apply Giovanni nyo bumitaw. Walang legends ngayon. Tama? Imagine nyo si apply Joy nyo kung bumitaw. Walang alas. Tama? Imagine nyo kung si apply na tawag dito. Hindi, uli na yan. Sorry, nawala. Apply Jera nyo bumitaw. Walang Rising Phoenix ngayon. Tama? Imagine nyo kung si Appling Claudette nyo bumitaw. Walang champion yun. Imagine kung si Appling Jason nyo bumitaw. Walang Eagles. At ang pinakauli, kung wala si Appling Ivy nyo, walang alas ngayon. Tama ba? Tama? So, sorry. All Stars, tama ba? So, ibig sabihin po, be thankful. Bakit? Yang mga apply nyo na binanggit ko, yan ang naging instrumento ng nasa taas para makita nyo yung Spartans. Tama? So anong point? Simple lang. Pagkatiwalaan nyo yung apply nyo. At higit sa lahat, pagkatiwalaan mo yung nasa taas. Tandaan nyo to. Pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, nothing will go wrong. Maniwala ka, hindi ka naman niya ipapahamak eh. Tama? Kasi kung alam niya ipapahamak ka rito, hindi ka na dinala sa Spartans. Bakit kanya dinala? Kasi alam niya baka ito yung way mo para maging magandang buhay ng pamilya natin. Ipagpag mo lang. Tinatawanan ka ng maraming tao ngayon, ipagpag mo lang. Tama? Oh, hindi nagtitiwala pamilya mo sa'yo, ipagpag mo lang. Dumadaan ka man sa proseso ngayon, ipagpag mo lang. Kasi sa kakapagpag mo, hindi mo na mamalayan, isa ka na pala sa mga top earner ng Spartans. Tama ba? Tama? So we hope na sana itong simple training marami tayong natutunan. Okay? So with that, good morning ulit sa inyong lahat. Maraming salamat po. Grabe! Para kay Chera! Isang milyon! 2 milyon!
nagtitinda.